Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isa na naman pong araw na tayo po ay nagkasama-sama upang handugan ng pinakamataas na papuri ang ating dakilang Diyos. Kaya naman po, salamat sa ating Panginoon sa kanyang kalakasan na binigay sa atin upang magparito sa kanyang simbahan. Kaya naman po, bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Amin kang pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. Pinasasalamatan ka namin sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for the past days, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan, Lord God, sa aming mga trabaho, sa aming business, Panginoon, at sa mang lugar kami nagtungo, Panginoon. We thank you, Lord God, for the favor na binigay mo po sa amin sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Salamat po sa isang linggo na kayo po ang nag-provide ng aming lahat ng pangangailangan, Panginoon. Sa pinansyal, Panginoon, kayo po ang nagbuhos sa amin ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil minsan hindi man po namin hinihingi, ay binibigay po ninyo, Panginoon. At higit pa po sa aming pangangailangan, Panginoon. Bago man po namin banggitin at sambitin sa inyo, Panginoon, ay alam mo na po ang laman ng aming puso't isipan. Panginoon, dalangin po namin ang presensya mo sa aming gawain, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa bawat isa, Lord God. Magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Dalangin po namin ang gabay mo ng Holy Spirit na nananahan sa amin, Panginoon. Sa worship team, Lord God, naghanda ng mga awiting papuri sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa iyong kaharian, Panginoon. Sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga boses, aming kakayahan, Panginoon, para po sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na maging blessing po lahat ng aming awiting ito sa lahat pong taong magpupuri sa inyo, Panginoon. Ganun din po sa aming mahal na pastor, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom, Panginoon, sa pagbahagi niya po ng salita mo, Lord God. Siya po ay magsasalita, Panginoon, na mula po sa inyo ang kanyang karunungan, Panginoon. At ganun din po, Lord God, sa lahat po ng taong makikinig ng inyong salita, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa pagpapala ng iyong salita, Lord God. Naway maintindihan po namin ito ng lubos, manahan po ito sa aming puso't isipan at magamit po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami ng iyong salita, Panginoon, ang aming panghahawakan sa lahat po ng araw na darating, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong ngalan, Panginoon. Ang ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Inaaniyahan po namin ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 146 verse 1 to 2,
Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Amen. Nararapat na papuri para sa ating dakilang Panginoon. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po sa ating dakilang Panginoon. Tayo po ngayon ay aawit ng may kagalakan sa ating mga puso. May saya at tuwa. Amen. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nilalaho. May
express our love sa ating Panginoon. Sa tingin po ng ating mga labi kung gano'n po natin iniibig ang ating Panginoon. Awitin po natin ang ating Diyos na buhay na siyang nararapat po sa lahat ng mga awitin at papuri. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y lulubog sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri,
po ang ating Panginoon sa lahat ng papuri. At ang lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming Panginoon. We worship you, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon sa lahat po ng ginagawa sa ating mga buhay. Na kahit kailan po ay hindi po nawala ang ating Panginoon sa oras ng kahirapan, sa oras ng kagipitan, at sa oras na tayo ay nasasaktan. Siya po ang Diyos sa ating lahat. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
God, for this morning, Panginoon. We thank you for your presence, Panginoon, na aming nararanasan, Lord God. Dinggin mo po lahat ng aming awiting papuri at pagsamba na para lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon na tapat, Lord God. Hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa inyong kaluwalhatian sa buhay po ng bawat isang nandirito, Panginoon. We thank you, Lord God, for your grace, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga sa ating lahat. At Merry Christmas na. Merry Christmas. Kaya sisimulan natin ang ating series, The Savior Has Come. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin muli para sa gabay ng Banal na Espiritu. Lord, we ask the Holy Spirit to inspire me, inspire everyone as we listen to your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Parang kailan lang sabi nito ako, Vermont na, lumabas na si Jose Marichan, magpapasko na. At pag Pasko, nakikita mo na busy ang tao, parang masaya. Pero titignan natin, ano ba talaga ang mensahe ng Pasko? Kaya sa series natin na ito, bibigyan natin ng diin na ang talagang mensahe ng Pasko ay it's about Jesus Christ. It's not about the Christmas gifts na tatanggapin natin, Christmas party. Kailangan natin yan para sa ating panandaliang kaligayahan. But nais nating ipahayag sa buong mundo na ang tunay na mensahe ay ang pagdating ng ating Mesaya. Kaya sa ating unang topic, ay pinamagatan ko po ito, The Promise Foretold. At makikita natin ang ating passage sa Isaiah 9, 1-7. But before we go to chapter 9, balikan muna natin ang chapter 8. Kasi doon sa chapter 8, nagsalita si Isaiah sa panahon na kung saan ang pampolitika nilang kondisyon ay magulo. At ang mga anak ng Panginoon ay unti-unting nawawala yung pagmamahal sa Kanya. At karagdagan pa doon, ang Assyria ay nagbabanta sa bansang ito. At in fact, ang hilagang tribo ng Naphtali at Zebulon ay unang nakaranas ng paghihirap at pang-aapi. Kaya itong chapter 8 ay nagtapos sa isang madilim na larawan. Ang mga tao ay paggalagala sa kawalan ng pag-asa at nagsisimula na silang kumonsulta sa mga mangkukulam, espiritista, imbis na sa Diyos na buhay. So talagang lumalayo sila sa tunay na Diyos. At sabi nga ni Isaiah, dahil ganun ang ginagawa nila, sa verse 21 and 22, kapighatian at kadiliman ang resulta sa buhay nila. Subalit, hindi nagtapos dyan, sapagkat sa chapter 9, verse 1, merong pangako ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, merong liwanag na sisinag. Ipinahayag dito ni Isaiah, sa verse 1, sabi niya, gayunman, hindi na magkakaroon ng kadiliman sa mga dating nasa dalamhati. Bakit? Kasi isang Mesaya na hari ang dadating na magdadala ng kapayapaan, kagalakan, restoration. So, ang ganda, no? Sa kabila ng kadiliman, merong magandang pangako. Merong Mesayang darating. Ano naman ang connection nito sa bagong tipan? Kung titignan nyo ang Matthew chapter 4, 13-16, pinagtibay ito ni Mateo sapagkat tinupad ni Jesus
ang prophecy patungkol sa kanya na magdadala siya ng liwanag. Kasi ang unang lugar na kanyang pinagministeryuhan, alam niyo ba kung ano yun? Galilee. Itong dating nababalot ng kadiliman, itong Galilee, ang siyang unang nakakita ng dakilang liwanag ni Jesus. How faithful God is. Amen? Talagang kung anong sinabi niya, gagawin niya. Lamang maghihintay ka kung kailan yung tamang panahon na yun. So, titignan natin ngayon ang 4 na puntos. Una, a people plunge in darkness. Basahin natin yung verse na yan. Sa verse 2, isang bayan na nalugmok sa kadiliman. Ito yung kalagayan ng mga Israelita noong araw. Pero titignan natin yung magandang nangyari sa bagong tipan. Sapagkat sabi sa John 3:19, naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. So tinupad ni Jesus ang kanyang pangako na ang liwanag ay darating. Pero nung dumating siya, ang mga tao daw, minahal pa yung dilim. Sa tingin nyo, bakit minahal nila ang kadiliman? Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang mga tao, nasa dilim sila pero hindi na alam na nasa dilim sila. Otherwise, every Sunday, puno ang church. Otherwise, ang mga tao, kapag merong nag-preach dyan, magre-responde agad. Anong sabi ng Bible? Maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Masikip ang daan papunta sa langit. Kaya ang mga tao nasanay na nasa kadiliman, komportable sila. Kasi hindi nila alam na yung kalagayan nila ay magdadala sa kanila doon sa walang hanggang kamatayan. Maaring ang mga tao gusto nila maging righteous, abutin ng Diyos. Pero ang sabi ni Paul, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ang religion, hindi yung kabutihan, hindi yung pagiging mabait ang magdadala ng kaligtasan, kundi yung tanggapin mo yung liwanag na dumating. Amen? So kung titignan natin, yung Israel's condition mirrors our spiritual condition today. Lahat tayo nagkasala. Bakit ba gumagawa ng kasalanan ng tao? Kasi makasalanan. We are by nature sinful. Hindi sila nagkakasala, hindi sila makasalanan dahil nagkakasala sila. Makasalanan na nagkakasala sila dahil makasalanan ang tao. Kaya dapat yung root of the problem ang siyang malutas. Now, tayo bilang lingkod ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Tayo nasa liwanag na. Amen? The first thing we need to do is to recognize the darkness. Dapat malaman natin yung kalagayan ng mga tao sa paligid natin. Ano ba yung darkness? Una, it means peril. Peril means acknowledge the dangers in society. Kailangan malaman natin at alamin natin yung kalagayan ng mga tao sa society na nakakaharap sila ng mga dangers. Ano ba yung mga dangers na hinaharap nila? Corruption, injustice, napakarami. Pangalawa ay pain. Identify the suffering people endure. Ang mga tao sa paligid mo, they may look good on the outside. Kasi may mga barkada dyan, may mga party dyan. Pero pag nag-iisa na yan sa kwarto, at nagmumuni-muni siya, ano ba ang kalagayan ko? May kalungkutan siyang nararanasan. May isolation na nangyayari sa kanya. Meron siyang hopelessness, poverty. It could be broken family, financial problem. So lahat ng namimit mo, meron ganong pain, suffering. Pangatlo, perplexity, confusion. Admit the confusion and uncertainty.
Ang mga tao hindi na alam kung ano ang tamang religion. Kaya nga santambak ang religion natin, di ba? Merong iba, lahat ng religion pinapasok. No? Bakit? Kasi the more, the merrier. Kasi pag busy si Buddha, ay baka si, ganito, hindi busy. Pag busy si ibang religion, si Jesus hindi busy. So the more, the merrier. Pero ang sabi ni Jesus, ano ba yung ating theme sa ating gagawing evangelistic meeting this Saturday? Si Kristo, kasagutan. So iisa lang, Jesus is the way, the truth, and the life. So nalilito sila confused. Ano ba yung future ko? Ano ba yung tamang religion? Ano ba yung identity ko? Pero pag pinirich mo, Jesus is the answer, malalaman mo yung identity mo. You are in Christ. Amen? Malalaman mo yung future mo kasi Jesus holds our future. Kaya very important for us to see the light. So, Isaiah reminds us the promise, the people who walk in darkness will see a great light. When you talk about light, ano yung naiisip mo? Hope, guidance, renewal. So yan ang kailangan ng tao ngayon. Kailangan ng pag-asa, kailangan ng guidance, kailangan ng renewal. Katulad ng lighthouse, mga kapatid, ano ba ang purpose ng lighthouse? Ang purpose niya para magbigay ng liwanag sa napakadilim sa laot. Kasi merong mga bangka o ship na dumadaan Minsan, wala naman talagang maliwanag na buwan. So, kailangan ng lighthouse to guide them, give them direction. So, like a lighthouse in a storm, God's word stands unshaken, giving believers stability and hope when life feels uncertain and the waves of worry rise. Kaya tayo, ang lighthouse natin, unang-una ang Panginoong Hesus. Amen? He's the light of the world. Nung umalis siya, binigyan niya tayo ng Holy Spirit to be our teacher. We have the Word of God to guide us in all our ways. So meron na tayong lighthouse. Amen? So paano natin i-apply yan sa ating buhay? We need to choose and see opportunities for change. Do you believe that you can make a change? Yes. Yung testimony mo could be a big difference sa kakilala mo na namumuhay sa kadiliman. Your presence itself is a change sa buhay nila. Very important na makita mong opportunity na maging lighthouse ka sa kanila. Pangatlo, becoming bearers of light. Ang kadiliman, sabi diyan, is not dispelled, not by ignoring it, but by shining light into it. Hindi naman mawawala yung dilim, Yung kwarto mo madilim, na, bale, okay lang yan. Magliliwanag din yan. Ano dapat mong gawin para lumiwanag yung kwarto mong madilim? You have to turn on the light. Amen? So in practical ways, how can you bring light to people around you? Siguro, you bring encouragement to someone na malungkot. You give them a prayer. Aba, malaking bagay na yun, Bumisita ka. Alam mo ba gaano ka-importante yung visitation sa isang tao? Kamakailan, nagpunta kami ng Ora, Kasi dumating yung kapatid ko, nandun pala nagtatrabaho si Sister Betchay. So, pinuntahan namin. Kaso lang wala siya dahil nasa kitchen siya, busy. Ganon. Tapos, nag-message siya sa akin. Sabi niya, ay, Pastor, sorry, hindi ko kayo nakita. Pero sabi ng co-worker ko, kala niya tatay kita. Kamukha daw kita Sabi ko, ang pogi ko naman.
Sabihin mo, spiritual father mo ako. No? Siguro nagbigay ng galak sa kanya yun, nakita. No? Ka-church niya, nagpunta roon, no? Bisitahin siya. Kaya minsan pumunta kayo doon, kahit di kayo kumain. No? Kamustahin niyo lang. Kamusta ka dyan? Kasi yun ang nagiging problema ng ating mga member, yung trabaho. No? Kahit Sunday, may trabaho sila. So we need to pray, Lord, bigyan mo sila ng day off, ng Sunday. Hindi man natin sila masisisi kasi kailangan nila magtrabaho para bayaran yung upa sa bahay. I understand that. I understand that. Pero yung pagbisita mo, it can bring happiness and joy. Lalo na sa mga kaibigan mong hindi pa tumanggap kay Jesus, ano? So in short, the message of Isaiah 9:2, hindi lamang po ito isang kwento, isang expression, it is a call to action. Yes, we need to recognize the peril, the pain, and the perplexity. Pero hindi po natatapos doon na maintindihan natin yung kalagayan nila. We need to step into the light and carry that light towards people. Amen? Kasi may ilaw ka na eh. Dadali mo na lang yung liwanag na yan sa kanila para magliwanag yung paligid nila. Ito lang lagi isipin mo, nung tinanggap mo si Jesus, ano yung experience mo? Di ba parang nawala yung bigatin mo bigla? Ganon din ang madadama nila kapag ikaw ang naging ilaw sa kanila. Pangalawa, the promise of a piercing light. Ang sabi ni Isaiah, ang pangako ng liwanag. Those who live in a dark land, the light will shine on them. Kaya basahin po natin yung parallel passages dyan. 1, 2, 3. Sumunod. Amen. Awit. Amen. Yung plano ng Diyos, no, nung nagsalita si Isaiah, libo-libong taon yan, no? O, napakalayo pa niyan, no? Pero nung dumating si Jesus bilang liwanag, isang katuparan. Amen? Doon sa Isbil, biglang nawalan kami ng ilaw sa poste. Kami mayroong lugar doon, napakadilim. Pero yung mga kapitbahay namin, bumili ng solar light. No? Kaya biglang lumiwanag yung street namin. Pero mayroong mga street na talagang walang ilaw. No? Pero kapag maliwanag pala, ang sarap ng pakiramdam mo. Amen? Oh. Kaya si Jesus, every time na meron siya nakakasalimuha, nagliliwanag ang buhay. Oh, si Zacchaeus. Ano dati ang buhay ni Zacchaeus? Tax collector yan. Pero hindi lang nagko-collect yan ng 1%. Ang dami, doble-doble pa yan. Pero nung nakita niya, tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, alam niyo ba, nagbago siya, mga kapatid. Sabi niya, ibabalik ko lahat yung kinuha ko. Hindi niya naman magagawa yun kung hindi nagkaroon ng pagbabago sa kalooban. Amen? Kaya I'm so excited this coming Saturday. Kasi I believe God will have a great harvest dito sa Bikutan. Naniniwala ba kayo? Amen? Hindi naman magkakaroon ng event na yan kundi ang guidance ni Lord. Nandyan yung provision ni Lord, nandyan kayo. At sabi ng Panginoon, kapag kayo ay humayo at magdisipulo, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age. So, we can expect the presence of Jesus to be there. Siya yung maghahatak ng mga tao. I believe meron sigurong dadaan dyan, Tapos, imbis na dumiretso, papasok. Amen? We claim and believe that in Jesus' name. So, ang plano po ng Diyos, hindi po ito isang aksidente. Ito ay sinadya ng Diyos, pinalano ng Diyos,
Bakit? Ang layunin niya ay pagliwanagin ang mundong madilim. Papaano? Sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo. Amen? Katulad halimbawa nitong sunrise. Sino rito ang pag natulog sa gabi, parang gusto mo nang gumising agad? Sabi niya, matatanda lang siguro yan, pastor. Ako ba, pag dumating sa edad na, parang naiinig pa ng natutulog? Tama? Nakaka-relate ba yung mga 50 to 60 pataas dyan? Hindi ka nakaka-relate. Nagbabata-bataan kayo, ha? Ewan ko ba, parang gusto ko na sumikat na yung araw, magliwanag. Ganyan si Jesus. For 400 years of silence, madilim, walang propetang dumating sa bansang Israel. But suddenly, there was a great light. Jesus, the light of the world, came. The Savior has come. Amen. Pag sinabi natin the light has come, it means hope in a hopeless places. Pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Saan ba kumakatawan ng kadiliman? Darkness represents despair, injustice, uncertainty. Kala natin pag yung kadiliman talagang lugmok na yung tao. Hindi, minsan sa panlabas masaya ka pero confused ka pa rin. Wala kang ano ba ang future ko? Lalo na pagtatanda ka na, sasabihin mo, nako, sino na yung mag-aalaga sa akin? Sino na yung kasama ko? Merong mga uncertainty. Pero tayong na kay Kristo, hindi tayo nagwo-worry, mga kapatid. Kung yung aking kasalanan, pinatawad niya, binigyan ako ng buhay na walang hanggan. Gaano pa kaya yung sitwasyon mo dito sa lupa? Kayang-kaya tayong alagaan ng Panginoon. Amen? Ang pangako ng liwanag ay nangangahulugang walang sitwasyon na hindi kayang lutasin ng Diyos. Amen? The promise of light means that no situation is beyond redemption. Lagi kong sinasabi yung from the greater to the lesser blessing. Ano yung greater blessing na tinanggap mo na kailanman hindi mawawala? Kaligtasan. Ano yung mga lesser blessing na temporary pero ginagawa ng Diyos sa atin para maging masaya naman tayo? Material things, damit mo, kakainin mo, tirahan mo. Ngayon, kapag ang isipan mo, nabigay sa akin yung greater blessing, yung lesser blessing, kayang-kaya niya. Hindi na ako mag-worry sa mga bagay dito sa mundo. Kaya kapag nakaranas ka ng paghihina ng loob, suliranin sa pamilya, kahirapan sa pananalapi, o personal na pagkabigo, lagi mong sabihin, sisikat din ang araw. Amen? Minsan, pag sumikat ang araw, merong clouds na nakaharang, Ang tanong ko, nawawala ba yung araw dahil merong clouds na nakaharang na ganyan? Nandiyan pa rin siya. Minsan, sa faith natin, nakala natin wala nang solusyon. Ang daming clouds Pero hindi nawawala yung kapangyarihan ng Diyos na merong liwanag na darating. Amen. Bukas mag-MRI na naman ako, mga kapatid. Pang ilang MRI ko na ba ito? 5 na. So, siyempre, bawat MRI mo, ang gusto mong result, wala na. Ganun talaga, siyempre. What if, yung una, yun ang teaser pero ganun pa rin. Ibig ba sabihin nun, ang Diyos, wala? Para sa akin, nandyan siya. Pero katulad ng pangako niya,
na kaligtasan sa Israel. Hindi naman ang pinangako niya, dumating agad si Jesus sa panahon ni Isaiah. It took him many, many years before the fulfillment of his promise. But the good thing is, when God promises, He is able to fulfill that promise. Kaya, I thank you sa prayer nyo. Pero mag-e-end ang prayer sa will ni Lord. Kasi mapoprostrate ka eh. No? Let's say, okay, I believe Lord, MRI na to, wala na to. Kaya naman gawin ni Lord dyan eh. Amen? I believe He can do it. Pero yung time, nasa Kanya yun. Di ba? Ano sabi sa Mark 11 verse 24? What things ever you desire, ito yung gusto mo ngayon, believe that you will receive it and you will have it. Okay. You already have it by faith. Yan ang gusto ni Lord. Pinanalangin mo, nasa iyo na yan. Kahit hindi mo nakikita. And wait kung kailan niya gagawin. Basta sa'yo, alam mo, nangyari na. Kaya, yung pananampalataya, very important. No, katulad na nagbakasyon ka, may ticket ka na, meron ka ng hotel reservation, bayad ng lahat, pero wala ka pa sa vacation area, right? Pero bayad na eh. Nasa kamay mo na. Iniintay mo na lamang ang tamang araw para pumunta ka roon. The same thing with the promise of God. Your blessing is already there. Our healing is already here. Oh. And let us wait for the Lord's answer kung kailan niya gagawin yun. So while we are waiting, ang sabi ng Diyos, we need to become reflectors of light. Yes, becoming reflectors of light. What does it mean? Basahin natin yung point 1. Okay. Pag sinabi ni Lord na ikaw ay reflector ng ilaw, katulad nito, no? Nasisinagan ako ng ilaw na ito. Kapag tumama yan sa mata ko, nagre-reflect yung ilaw, tumatama sa yung ilaw na yan, di ba? Yung liwanag ni Kristo nasa iyo. No? Ano ang purpose? So He can shine through you. Amen? When Jesus shines through you, yung mga taong nakikita ka, tatamaan ng ilaw na yan. Amen? Kaya kailangan, we need to believe that I am a reflector of light. No? Yes, may problema ka, pero doon ka nga magliliwanag eh. Di ba? Kapag madilim ang buhay, doon kailangan magliwanag si Jesus sa ating buhay. Tayo ay tinawag upang magpakita ng pag-asa, katotohanan at malasakit sa kapwa. Number 3. Point number 3 ay the powerful names of Jesus. Basahin natin ang unang pangalan na sinabi rito. Ay, yung buong verse 6 muna. And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Okay, Wonderful Counselor. At meron po yung parallel passage sa James 1:5 upang ipaliwanag sa atin. Ano ba ibig sabihin ng Wonderful Counselor? Sabi ni James, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Kasi kahit tayo nagbasa ng Bible, nag-aral ng Bible, merong mga sitwasyon sa buhay na gray area. No? Parang talagang hindi mo alam. Halimbawa, ikaw naghahanap ka ng trabaho. Wala naman sa Bible na pag tinanggap mo si Jesus, nakasulat doon kung anong trabaho nang makukuha mo. So, kailangan mong mag-pray, Lord, guide me, bigyan mo ko ng karunungan kung saan mo ko dadalhin. Yung mapapangasawa mo, wala naman sinabi sa Bible.
pag tinanggap mo ako, nakasulat na yung pangalan na mapapangasawa mo. Hindi. Hindi mo alam yan, di ba? Uy, pagpe-pray mo ngayon. Kapag daw tayo nag-pray, sabi ni James, maniwala ka na tatanggapin mo yung karunungan at ang Diyos na generous, ibibigay sa iyo yung kaalaman na yun. Kasi ayaw ng Diyos na nangangapa tayo lagi. Di ba? Merong clear sa Bible na hindi mo na kailangan mag-pray, sundin mo na lang. Halimbawa, give, it shall be given back to you. Pressed down, shaken together, running over. Di ba? Maliwanag ba na ang giving ay dapat gawin? Ay, hindi. Magpe-pray muna ako. Hindi ko alam kung magbibigay ako. Hindi eh. Hindi, nakasulat na eh. Amen? Love your neighbors as you love yourself. In fact, tinaas ni Jesus yung level eh. Love one another as I have loved you. So, kailangan mo ba mag-pray? Lord, tulungan mo ako, dalangin ko kung dapat ko bang mahalin tong taong ito o hindi. Anong sagot doon? Ay, hindi mo na ipagpipray yan. Gagawin mo na lamang. Amen? Kaya, merong malinaw na nakasulat sa Bible, hindi mo na kailangan ipag-pray, gawin na lamang. Merong iba na kailangan mo talagang wisdom ni Lord para i-guide ka sa iyong buhay. Katulad ng isang doktor, no? A skilled doctor diagnosing correctly, Jesus prescribes wisdom for wonderful hearts. Ikaw ba gusto mo pumunta sa isang doktor na yung pag pumunta ka sa clinic niya, wala man lang certificate doon, tapos yung kanyang clinic, ang daming alikabok, tapos yung itsura ng doktor parang bugnot na oh. Tapos bibigyan ka ng prescription. Sa tingin mo, maniniwala ka sa kanya? Hindi. Ano bang hinahanap mo para ikaw ay maging confident sa isang doktor? Siyempre, una, nandun siya sa isang ospital na legit. Hindi siya nandun sa pinakamalayong lugar na nag-iisa. Hindi mo alam kung saan nagtapos yun. Ano? Pangalawa, marami na ba siyang napagaling? Pangatlo, yung reputation niya as a doctor. Amen? Ngayon si Jesus bilang our greatest physician. Do you believe that He can heal your heart? Do you believe that God can heal your wounded hearts? Amen. Kasi ang haba ng listahan ng credential ni Jesus. Amen? He is the wonderful Counselor. Mighty God. Ano po ba ibig sabihin ng mighty God? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So si Jesus ay hindi lamang messenger, He is God. He is a mighty, almighty God Himself. Para sa atin, kung siya ay mighty God, kapag nakakaranas ka ng problema, you have a mighty warrior God na tutulungan ka, hindi ka mangangamba. Katulad po ng illustration natin dito, a mighty warrior defending His people, Christ conquers sin and Satan. Now, if Jesus has conquered Satan, sino pang katatakutan mo? If Jesus has conquered sin, wala nang kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Amen? If Christ has conquered death, matatakot ka ba sa kamatayan? Hindi na. Kasi sabi nga ni Paul, ang kamatayan ay katulad lamang ng pagtulog. Napagdilat mo, nandun ka na sa presensya ng Panginoon. Wala ka nang pupuntahang purgatorio. Amen. Sapagkat binayaran na ni Kristo ang lahat para sa atin. He is the mighty God, mighty warrior,
So ano pong ibig sabihin niyan? Sa susunod, kapag siya ay mighty warrior, mighty God natin, basahin natin ang bawat isa. Una, may tagapagtanggol tayong lumalaban para sa atin. Amen. Kaya kahit anong kalagayan mo ngayon, tawagin mo lamang yung mighty warrior, mighty God, at nandyan siya lagi para sa iyo. Hindi ka niya iiwan. Sumunod ay everlasting Father. Sabi sa Hebrews 13:8, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. His eternal love is forever. He is unchanging. Yung pagmamahal niya sa iyo, hindi nagbabago kasi nakagawa ka ng mali sa Kanya. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya kasi kahit ikaw ay hindi gaanong faithful sa Kanya, ganun pa rin siya. Of course, there are consequences, ano? Pero yung pagmamahal niya, hindi nagbabago. Katulad ng isang ama na hindi iniwan ang kanyang anak, kundi tapat na nagmamahal, ano man ang mangyari sa kanya, nandoon siya. Karamay siya. Yun yung ama. Mapalad yung mga anak na mayroong amang ganyan. Ano? Na minsan mayroong tatay na roll into two. No? Roll into two ba? Nanay na tatay pa. Roll into one pala. Baliktad. Nanay at tatay na. Wow. Yung pagmamahal ng tatay, iba yan. Kaya, ang Panginoon, etong application natin, kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan o pag-aalinlangan, tandaan na laging kasama si Kristo. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong kinabukasan dahil siya ay hindi nagbabago magpakailanman. Ang sarap ng pagmamahal na hindi nagbabago. At maasahan mo yan, si Jesus hindi nagbabago sa iyo. Lagi kang tinatawag, anak, lumapit ka sa akin. Kung napapagod ka, nabibigatan kang lubha, bibigyan kita ng kapahingahan sapagkat ako'y iyong ama. Sumunod siya ay ating Prince of Peace. Basahin po natin John 14, verse 27. Amen. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. In other words, anumang chaos, kaguluhan sa buhay mo, magkakaroon po yan ng kalmadong sitwasyon. No? Sa ating bansa ngayon, magulo na eh. Parang di na, ano bang mangyayari sa bansa natin? Hindi lang sa bansa natin, sa Amerika. In fact, nagkaroon nga ng shutdown yung government doon. Ano? Lahat na magulo. Eh, yan naman ang sinabi ni Jesus, di ba? Na bago siya dumating talagang yung kaguluhan na yan, talagang dadami. May mga gera, may paghihirap. Pero sabi niya, in this world you will have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. See, may pag-asa tayo. May pag-asa magkaroon ng kapayapaan sa ating puso sapagkat si Jesus ang ating Prince of Peace. Ano naman ang application natin dyan? Kapag mabigat ang buhay, anong dapat gawin? Tanggapin ang kapayapaan ni Kristo sa iyong puso. Matutong magpatawad at makipagkasundo gaya ng kapayapaang ibinibigay niya. Ang tao ngayon, kailangan ng dalawang kapayapaan. Peace with God and peace of God. Peace with God, ibig sabihin, ang lahat ng tao ay at war with God dahil sa kasalanan. No? Kailangan nila tanggapin si Jesus as Prince of Peace. Ngayon, pag tinanggap nila si Jesus as Prince of Peace, they need the peace of God that surpasses all understanding, that will guard their hearts and minds. Yung peace of God,
moment by moment. Kailangan mo to every time nararamdaman mong may problema ka, may kaguluhan ka nadadama, Lord, I need the peace na ibibigay mo sa akin. And the Holy Spirit will fill you with His peace. Hindi madamot ang Diyos. Siya'y mabait. Number 4, persevere in the promise. Manindigan sa pangako. Sabi ni Isaiah, the zeal of the Lord armies. In other translation or version, nakalagay po dyan yung Almighty will accomplish this. Isa-isahin natin yung mga keywords dito. Una, yung zeal. Pag pinag-usapan ng zeal, it speaks of God's passionate commitment, His burning desire, His unstoppable energy para gawin yung pangako. In other words, God is not passive, no? Hindi siya nag-iintay ng someone or somebody na kumilos bago siya kumilos. He is active, actively working to fulfill His promise sa iyo. Kaya nga yung salvation na mula kay Isaiah from Bethlehem, from Eden to Bethlehem, ang pangako niya, ginawa niya, tinarabaho ng Diyos para matupad ang kanyang pangako. Yan po yung zeal na ibig sabihin dyan. The Lord Almighty emphasizes God's authority and power. See, kung meron nangako sa iyo, pero wala naman siyang kapangyarihan o authority to give you that promise, is it worth na mag-intay ka? Wala kang aasahan. But if God says, this is what I promise to you, meron kang aasahan sapagkat He has the authority, the power to fulfill what He said. That's what Almighty means. And sabi dyan, will accomplish this. Certainly, yung fulfillment ng kanyang promise mangyayari kasi siya ang nagsabi. Tatapusin ko to. Kaya naman si Paul, ganun ang paniniwala. Basahin po natin ang 2 Corinthians 1:20. Wow, ang ganda, no? Lahat daw ng pangako ng Diyos, palaging oo kay Jesus. Kasi si Jesus is the exact representation of God. Lahat ng ginagawa, sinasabi ni Jesus, fulfillment ng salita ng Diyos. Kaya kapag may sinabi si Jesus, mangyayari yun. Yes, lahat. Di ba may promise sa atin? Have your delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. For as long as we delight in the Lord, as long as we enjoy His presence, walk with Him, mag-a-align po yung prayer natin. Kapag nag-align yung prayer natin sa desire niya, when you pray that prayer, yes ang sagot. One example na yes ang sagot ni Lord. Kapag pinag-pray mo ang kaligtasan ng isang tao, ang sagot lagi dyan ng Diyos, yes. Kasi it is His desire to save everyone. Amen? Kaya, this coming Saturday, anong sagot ni Jesus sa prayer natin? Yes. O, lakasan natin. Yes. Lagi kay Kristo. Hindi dahil sa atin, but because of Christ. Kaya sabi ni Habakkuk, bagamat parang mabagal ito. Di ba, minsan yung pangako nito, ang bagal, ano? Parang, kailan ba to? Sa mga naghihintay mag-asawa dyan, nasa ano ka na, kailan ba darating yung lifetime partner ko, Lord? Mukhang nawawala na ako sa kalendaryo, Lord, O, ba't ka naman ngingiti sa akin dyan?
Huwag kang mapagod maghintay. Minsan, kapag hindi ka na naghintay, doon darating. Ito sample na lang. No? May hinahanap pa isang bagay, the more na hinahanap mo, ay mapakita, no? Minsan umupo ka lang, kumamot ka. Dito lang pala. Minsan, ganyan ang blessing ni Lord. Pag ikaw ay busy sa Panginoon, hindi ka na nag-iintay sa request mo, isang araw, darating si Mr. Right. Yun. No? Mr. Cupido. Ako na may, no? Tuluyan mo? Tulungan mo. Yun. Darating yun sa tamang panahon. See, yan sabi, parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. I-claim mo na yan. Kiniklaim ko na rin to, mga kapatid. So, tingnan natin ang principle. Number 1, God's passion ensures His promises. Ano ibig sabihin yan? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Period. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Simple as that. Pangalawa, lakasan natin. Amen. Yung kapangyarihan ng Diyos ay garantiya sa tagumpay. Di ba? Kasi siyang nangako ay victorious. Kaya lahat ng sinabi niya, magtatagumpay, mga kapatid. Pangatlo, God's plan is certain and unstoppable. It means no opposition sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa ang makapipigil sa plano ng Diyos. Sabi niya, God causes all things to work together for your good. Amen. Kaya yung hindi magandang nangyayari, God will turn it into good. He will turn it into good. Number 4, God's zeal is for His people. Yung burning desire ng Diyos to fulfill His promise, para sa iyon. His passionate commitment, para sa iyon. Sabi nga ng kahit ikaw ay nag-iisa sa mundo, bababa pa rin si Jesus para sa iyo. Bakit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No, the world is you. Ikaw yun. Special ka sa Kanya. Kaya even when fulfillment feels far, faith must fix on God's faithfulness. Alam niyo ba si Habakuk, yung binasa natin kanina? Mayroon siya mga tanong. Ay, pinirich na ito ni Pastor, yung mga pastor natin nagpipreach dito. Hindi niya maintindihan bakit ang bayan niya, inalaw ng Diyos ang Babylon na sakupin, paghirapin sila. Yung pinakamasamang bansa pa yung inalaw ni Lord para parusahan sila. So, iniisip niya yan, bakit sumakit ang ulo niya, hindi niya maintindihan. Pero merong ginawa si Habakuk. Lord, dahil hindi ko maintindihan ito, ang gagawin ko, yung mga naintindihan kong ginawa mo, in the past, you're good, powerful, you supply all our needs. Nung kami nasa wilderness, lahat, nirecite niya po yan lahat. Yung ginawa ng Diyos. Sabi niya, itong iintindihin ko kasi alam kong totoo ito eh. No, ito yung naintindihan ko ngayon. So, he step back from what he doesn't understand and embrace yung mga naintindihan niya. Kaya naman nagkaroon siya ng conclusion na sabi niya, though the fig tree may not blossom, though there will be no flocks or herds in the stall, yet I will rejoice, for the Lord is my salvation. Amen?
So how can we rejoice sa mga bagay na hindi natin naiintindihan? Huwag mong intindihin yung hindi mo naiintindihan. Intindihin mo at isipin mo yung ginawa niya in the past sa buhay mo. And then believe na nung ginawa niya noon, gagawin niya ngayon. Amen? Kaya maraming frustrated na Christian. Kasi pilit na iniintindi yung nangyayari ngayon. Kasi nga, hindi pa tapos eh. Pwede mo ba, napagawa ka ng bahay, naguhukay pa lang sila ng foundation. Unless na meron ka ng picture agad, may enjoy mo ba agad yung itsura ng pagbubungkal nila? Hindi. Pero pag tinignan mo yung big picture, right? Yes. I will rejoice. Kasi someday, mangyayari yung pangako niya. So, as we close, sabi rito, when darkness surrounds, remember, the light has dawned. Kung meron darkness, meron liwanag, mga kapatid. When doubts arise, recall His divine names. Recite the names of Jesus. He is wonderful counselor, mighty God. Ano pa? Prince of Peace. When delays discourage, trust His dependable promises. Yes, Lord. Mag-iintay ako sapagkat Ikaw ang Diyos na nangako at tutupad ang iyong pangako. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you sa iyong salitang ito. Ang aming pong Pasko ay masaya sapagkat ikaw ang aming kasiyahan. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aming buhay. Kaya naman sa oras na ito habang we celebrate itong Lord's Supper sa pag-alala sa tagumpay ng iyong kamatayan upang kami bigyan ng kaligtasan, kami po'y magkaisa na patuloy isuko ang aming buhay sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen.